ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay tungkol sa usapin tungkol kay Daniel Razon. Ayon kay Brad Eli ay kung bakit maraming laban kay Daniel. Halina at atin nang panoorin. Sa Biblia mayroong sinasabi na kung mahal mo yung nanganak, kailangan mahal mo rin yung ipinanganak. Ito uno ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ayun. Pagka umiibig ka sa nanganak, iibig ka rin naman sa ipinanganak. Kaya naniniwala ako kung mahal natin ang Panginoon Diyos, mahal natin si Kristo. Umiibig tayo sa nanganak, iibigin natin ang ipinanganak. Si Kristo ay anak ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin si Kristo. Nararamdaman ko ang pagmamahal ng kapatiran kapag ang kapatid na Daniel ay minamahal ninyo. Nararamdaman ko naman na yung mga traidor, kunyari mahal ako, pero angat ang loob at may laban kay kapatid na Daniel. Yan ang mga traidor sa samahan. Parang yung sinasabi sa Biblia na paano mong maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang iyong kapatid na iyong nakikita ay hindi mo maibig. Ang sabi ng Panginoon. Ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Kaya, kung umiibig tayo sa Diyos, umibig tayo sa kapatid. Wala namang nagdi-disqualify kay kapatid na Daniel para maging kapatid. Tama ba ako, kapatid na Luz? Tama po. Meron bang nag-disqualify kay kapatid na Daniel para kapatid siya sa Diyos? Wala po. Ano ang grounds na po pwedeng sabihin mo na hindi kapatid ang isang tao? Yung tinatawag na kapatid na hindi dapat ituring na kapatid, mapakiapid, masakin, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manglalasing, manglulupig. Sa gayoy, wag lamang kayong makisalo. Wag man lang kayong makisalo. Hindi naman manlalaking si kapatid na ganyan. Hindi po. Hindi naman mapagtungayaw. Hindi po. Hindi naman mananamba sa Diyos-Diyusan. Lalong hindi po. Hindi naman masakin. Hindi po. Hindi rin naman siya mapakiapid. Hindi rin po. So wala sa Biblia na nagdi-disqualify kay kapatid na Daniel para ituring na kapatid at mahalin. Wala po talaga. Sino mang laban kay kapatid na Daniel
hindi totoong naniniwala sa akin. Kasi kung naniniwala ka sa akin, ang sino man naniniwala at iginagalang yung aking karapatan, dapat tanggapin niya ang kapatid na Daniel bilang ikalawang tagapangasiwa dahil siya ang nakikita ko na iniisip kong may espiritu naman ako ng Diyos na gumagabay sa akin. Nakikita ko na maaaring mapagkatiwalaan ko ng masiselang bagay ukol sa gawain. Hindi sa wala akong tiwala sa aking mga kasamang MIC. Hindi sa gano'n. Lahat sila ay aking pinagtitiwalaan. Pero meron siyempre nabubukod na kagaya nung panahon ng apostol na si Pablo, na meron siyang talagang pinagkakatiwalaan ng maraming bagay. Maaari kong ipagkatiwala kay kapatid na Dani ang isang parte. No? Pwede ko ipagkatiwala kay kapatid na Resty ang isang parte. Pero hindi ko pwede ipagkatiwala kay kapatid na Dani lahat. Alam ni kapatid na Dani yan. Hindi sa siya hinahama ko, kundi mahal ko kapatid na Dani. Alam kong pag inatangan ko siya ng isang bagay na hindi niya kaya, maaari niyang ikasira. Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Merong hindi makakaya si kapatid na Dani. Alam ko yun bilang tagapangasiwa. Kilala ko lahat ang aking kasama. Pagka ang tao inatangan mo ng isang bagay na hindi niya kaya, hindi mo siya mahal. Ang Diyos, nakita nyo, nang magbigay ng talento, may binigyan ng 5, may binigyan ng 2. Ang ibig bang sabihin nun, yung binigyan niya ng 2, hindi niya mahal, mas mahal niya yung 5. Kaya niya binigyan ng 5 dahil mas kaya nung 5 kaysa doon sa may kayang 2 lang. Pero hindi ibig sabihin, mas mataas ang pagmamahal ng Diyos doon sa binigyan niya ng 5 at mas mababa ang pagmamahal niya doon sa binigyan niya ng 2. Hindi ganun ang ibig sabihin, no? Pagmamahal niya doon sa binigyan niya ng 2, na 2 lang ang ibigay niya. Dahil alam niya, yun lang ang kaya nung binigyan niya ng 2. 12:4 ng Roma. Pakinggan niyo. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Pansin nyo, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. According to the measure of faith. According to the proportion of faith. So, God proportions faith to everyone. Sinusukat ang kakayahan sa pananampalataya. Sinusukat ang kakayahan ng Diyos, ng tao, sa kanyang kakayahan at ng kanyang pananampalataya. Pagmamahal na ng Diyos sa iyo, nabigyan kanya nung kaya mo lang. Kasi baka mabali ang buto mo pag hindi niya kaya yung ipapasan niya sa iyo. Pag hindi mo kaya yung ipapasan niya sa iyo. Ganon din po, mga kapatid, sa ating pagsasama-sama. Ako hindi kayang paniwalain at hindi naman ako tanga. Hindi rin ako bobo. Hindi ko pinupuri ang sarili ko, pero palagay ko lang, hindi ako tanga, hindi rin ako bobo. Na, paniwalain mo kung naniniwala ka sa akin, laban ka kay kapatid na Daniel. Hindi ako naniniwala. Ay, ako naniniwala, mga kapatid, sino mang lumalaban sa aking mga pinagkakatiwalaan, kalabang ko yon. Huwag niyo akong lukuhin. Maaari ko kayong ngitian. Siguro yun ang ngiti na dahil lang may takot ako sa Diyos.
Pero kung ako lang susundin, ngingiti, hindi kita ngingitian. Itanggap sa bahay, hindi kita tatanggapin. Pagka alam kong laban ka sa aking pinagkakatiwalaan, hindi kasi ako po pwedeng paniwalain ng kahit na sino. Hindi ako bobo. Hindi ako tanga. Na paniniwalain mo ako, naniniwala ka sa akin, laban ka sa pinagkakatiwalaan ko. Hindi totoo yun. Sa prinsipyo ng Biblia, walang ganun. At ako naniniwala ako sa Diyos kaysa sa tao. Kaya masasabi ko na iyang mga mga laban na yan ay alam ko yan. Alam ko rin, mga kapatid, kung sino yung nagmamahal sa Diyos, kay Kristo, at nagmamahal sa gawain. Alam ko na yung mga kapatid na nagpapakita ng pagmamahal kay kapatid na Daniel, mahal nila si kapatid na Daniel hindi lang dahil kay kapatid na Daniel, kundi dahil din sa akin. Alam ko yun, nararamdaman ko yun. Ngayon, salamat sa Diyos at ang nakararami sa inyo ay ganoon. Nagmamahal sa ating mga pinagkakatiwalaan. Halimbawa kasi tinanggap mo si kapatid na Resti. Parang ako tinanggap mo dahil ako nag-utos dun eh. At yung mga MIC na yan, ang mga official acts niyan, alam ko. Hindi pwedeng hindi ko alam. Siguro mayroong maliliit na desisyon at alam ko, hindi ko alam. Pero ang mga major decisions, nanggagaling yun sa akin. Sumasangguni sila sa akin. Yun lang may magpapakasal, sumasangguni sila sa akin eh. O mayroong nagpapaalam mag-asawa, sa akin nila isinasangguni eh. Yung mga major decisions, hindi sila nagdidesisyon ng hindi galing sa akin. Kaya, pagka naglumaban kayo dun sa desisyon, ako mismo nilalabanan nyo yun. Yung ating paksa ngayon, kung bakit ang paglaban ng loob sa talikuran ang pinakamasamang uri ng paglaban sa katotohanan ayon sa Biblia. Alam nyo, sa mga unang Kristiyano, meron silang napakagandang value na ipinakita. Nag-uusap sila, yung ating umuusig sa atin, siya ngayon ang nangangaral ng pananampalatayang isang panahon ay kanyang sinisira, ang sabi ng mga Kristiyano. Di ganito yung kasi nangangaral ang Panginoong Hesus, nangangaral mga apostol. Ito naman si Pablo, nilalabanan ng husto ang iglesia, pinag-uusig na husto, hanggang ipinapapatay niya pa yung mga tao. Basahin natin ang 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Kung ikaw kaya si Jesus ang isa sa mga babaeng pinatalian at ipinabilanggo ni Pablo, nung umanid kaya si Pablo, mapapatawad mo? Siguro po, sa umpisa magtataka ka paano nangyaring nagkaganon. Pero po, pagka yaintindihan mo na yung yung pagtawag ng Diyos sa kanya, opo, maintindihan ko po yan. Kaya si Pablo, marami siyang nasaktang Kristiyano. May mga ipinabilanggo siya, may mga ipinapatay pa siya. Nung maanid siya sa iglesia, eto ngayon ang comment ng mga kapatid. Ang sabi ng kapatid sa 1:23 ng Galacia, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yung umuusig sa atin ng una. Ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. 4. At kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Makita mo, hindi sila nakaramdam ng bigat ng kalooban kay Pablo. Niluwalhati pa nila ang Diyos nung maamid si Pablo. Ang pagtatakahan mo dito sa mga kampo ng demonyo sa iglesia, hindi sila inusig ni kapatid na Daniel.
Hindi sila ginawa ng masama ni kapatid na Daniel. Saan ang galing yung puot, yung inggit? Saan ang galing yung muhit? Saan ang galing yung lagi na lang kayong laban kay kapatid na Daniel? Itong mga unang Kristiyanong naging dapat sa Diyos, biktima mismo ni Pablo. Pero nung maangkin si Pablo at naging apostol, niluwalhati pa nila ang Diyos dahil kay Pablo. Nakita niyo yung punto na yon, mga kapatid. Itong mga ito, kagaya nitong si Willie Santiago, binigyan siya ng sasakyan, binibigyan siya ng allowance 10,000 ni kapatid na Daniel mula sa pera ni kapatid na Daniel mismo. Aba, sa talikuran pala kung ano-anong sinasabi laban kay kapatid na Daniel. Kaya ang ating paksa, bakit ba ang paglaban ng loob sa talikuran ang pinakamasamang paglaban sa katotohanan ayon sa Biblia? Ngayon, itong ating paksang pinag-aaralan, alamin natin, ilan bang uri ang paglaban sa mangangaral ng Diyos na itinuturing sa Bibliang paglaban sa katotohanan? Kasi pag nilabanan mo yung mangangaral, paglaban sa katotohanan yun eh. Kasi yung mangangaral, bahagi ng katotohanan yun. Gaya nung napag-aralan kanina. Yun lang miyembro na sumusunod at lumalakad sa katotohanan. Ang tawag ng Biblia ron, katotohanan din eh. Basahin nga natin uli yung 3 Juan 1:3. Sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at mga patotoo sa iyong katotohanan. Yun, sabi ni Juan kay Gayo, nagalak ako nang magsidating ang mga kapatid at magpatotoo sa iyong katotohanan. Tino mo, si Gayo, katotohanan, nagpatotoo ang mga kapatid sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Lumalakad pala sa katotohanan si Gayo, kaya tinawag siya ni Juan na nagpapatotoo ang mga kapatid ng wika sa iyong katotohanan. Sa mga katwid, ang kapatid na kinaroroonan ng katotohanan ay bahagi ng katotohanan. Gaya naman ng Kristo na kinaroroonan ng katotohanan ay katotohanan. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan. Sabi ni Pablo, ang katotohanan na kay Jesus. Sa 4:21 ng Efeso, ang katotohanan na kay Jesus. Ngayon, kung na kay Jesus yung katotohanan, si Jesus ang katotohanan. Para rin yung analysis ng Biblia na ang berbo ay Diyos, yung salita ay Diyos. Ang kinaroroonan ng salita, tinatawag niyang Diyos, sabi ni Kristo. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong dinatna ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Kaya pagka nasa iyo yung salita ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Ang kinaroroonan ng salita ng Diyos, tinatawag niyang Diyos. Bakit? Yung salita kasi, Diyos eh. Gaya rin naman ng katotohanan, ang kinaroroonan ng katotohanan, nagiging bahagi siya ng katotohanan. Ang mangangaral na nangangaral ng katotohanan, nagiging bahagi ng katotohanan. Pag nilabanan mo yung person ng mangangaral, ang nilalabanan mo katotohanan. Kagaya ni Hanes at ni Hambres, nagsilaban kay Moises, gayon ang wika ang mga ito, nagsisilaban sa katotohanan. Kung makita nyo, mga kapatid, si Hanes at si Hambres, hindi naman lumaban sa aral ni Moises yun eh. Ang nilabanan nun, si Moises personal. Kasi si Hanes at si Hambres, yan yung mahiko ng Ehipto na gumawa rin ng ahas nung gawin ni Moises na ahas yung kanyang tungkod sa pamamagitan ni Aaron. Yung mga mahiko ng Ehipto, gumawa rin ng ahas na tungkod. Ang ginawa naman ng ahas ni Moises, nilamon yung ahas na nung mga mahiko ng Ehipto. Kaya, kung lumaban ka kay Moises, lumalaban ka sa katotohanan kasi bahagi ng katotohanan si Moises. Ilan bang uri? Ilan uri
ang paglaban sa katotohanan, ang paglaban sa mga ngaral ng Diyos na paglaban sa katotohanan. Ilang uri, mga kapatid. Pakinggan nyo, dito sa isang talata ng Bilang 16:1 at 2. Si Kore nga, na anak ni Ishar, na anak ni Kowat, na anak ni Levi, 10 ni Datan at ni Abiram, na mga anak ni Eliab, at Sihon na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan, na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. Tuloy natin sa 3. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? Ayan. Kung maintindihan nyo, mga kapatid, itong mga lumabang ito kay Moises, si Datan, si Kore, at saka si Abiram, nilabanan nila si Moises. Pero alam nyo, lumaban nito, harapan. Tumindig sila sa harap ni Moises. Yun. Ba? Matapang, harapan. So, isang paglaban sa katotohanan, harapan. Gaya ng laban ni Kore, ni Datan, at saka ni Abiram. Nilabanan nila si Moises at saka si Aaron. Na ang sabi, kumukuha kayo ng labis para sa inyo. Ang kapisanan ay banal. Akala mo, nagmamalasakit sa kapisanan, parang yung sina Willie Santiago, akala mo pinagmamalasakit yung mga kapatid. Kung ano-anong paninira ang sinasabi laban sa akin at kay kapatid na Daniel. Akala mo pinagmamalasakit ang kapatid. Pero tanungin natin ang Biblia, nagmamalasakit ba sila talaga sa kapatiran o sa kapisanan kaya sila lumalaban kay Moises at kay Aaron? Tingnan natin ang dahilan. Sa isang talata ng Awit, 116. Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ayon. Kanilang wikang pinanaghilian si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ano nangyari? Ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan at tinakpan ang pulutong ni Abiram. Ayon. Nakita nyo, mga kapatid, ang dahilan, hindi naman nila talaga pinagmamalasakit ang kapisanan Naiinggit sila kay Moises at kay Aaron. Sabi ng awit, kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Naiinggit, nananaghili lang. Kaya pala sila galit kay Moises at kay Aaron, naiinggit. Kaya alam nyo, yung mga galit sa akin at saka galit kay kapatid na Daniel, iinggit yan, mga yan. Inggit. Yung si Willie Santiago, ganun Ano yun? Inggit yun. Bakit may inggit? Kasi gusto mo, ikaw ang nandun sa pwesto. Kaya naiinggit ka. Ganun yun. Ayun, kaya nga, pinatunayan ngayon, nagtayo siya ng iglesia niya para siya ang presidente ng iglesia niya. At ang kanyang contact person si Cathy Roque at saka si Bal Roque. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang pinanggagalingan ng laban ng loob, karamihan inggit. Karaniwan inggit. May inggit. Alam nyo, yan ang napakasama sa tao, yung mainggit. At itong si Abiram, si Kore, at saka si Datan, nung labanan si Moises, harapan. Matindi itong mga to, harapan. Pero ang ating paksa, bakit yung paglaban ng loob sa talikuran, yung palihim, yun ang pinakamasama. Sa hindi pa pala pinakamasama yung ginawa nila Kore at nila Abiram, May mas masama pa pala ron, yung paglaban sa katotohanan at paglaban ng loob sa mga ngaral, sa talikuran, mas masama sa ginawa ni Kore at ni Abiram na talikuran sa harapan. Kasi, meron kasing harapan, mga kapatid. Lumalaban ng harapan, di naman masama ang intensyon
Meron ganon, lumalaban ng harapan, di masama intensyon. Tingnan niyo itong isang kasaysayan sa 2:11 ng Galacia. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng bukhaan, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Ayan, tingnan ninyo si Pablo. Si Pablo, mga kapatid, lumaban siya ng sinalangsang niya ng mukhaan si Pedro, si Cephas. Kapareho niyang apostol. Sinalangsang niyang mukhaan sapagkat sabi niya, sila ay nararapat hatulan. Sapagkat sila ay nakisalo sa mga hintil. Pero nung dumating na si Santiago, ay humiwalay sila. Palibhasa ay natatakot sa mga pagtutuli. Nung dumating na yung mga, sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, nakisalo sila sa mga hintil. Yung mga kasama ni Santiago dumating, nung makita ni Pedro may mga dumadating kasama ni Santiago apostol, umatras si Pedro. At natatakot kasi siya sa mga sa pagtutuli, yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Nagpakunwari naman itong mga Hudyo, nagpakunwari, pati si Bernabe na apostol din, nabuyo sa pagkukunwari ng mga Hudyong ito. Nagsalita ngayon si Pablo. Nakita ko na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sinabi ko kay Cephas, kay Pedro, sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo, namumuhay kang gaya ng hintil, paano mong hihikayatin itong mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Ayun. So, si Pablo, nilabanan niya. Matapang talaga si Pablo, no? Lumaban ng harapan sa mga apostol yan, nung hindi pa siya ka-apostol, nung nasa relihiyon pa siya ng Hudyo. Kung lumaban siya harapan nung nasa iglesia na siya, may nakita siyang hindi tama, nilabanan niya rin si Pedro harapan. So, merong paglaban ng harapan, yung diwa ni Pablo. Ang diwa niya, kaya nilalabanan niya para maituwid. Naituwid naman si Pedro. At wala kang mababasa sa Biblia na kailan may nagtanim ng galit si Pedro kay Pablo. Kundi si Pedro sumulat sa mga kapatid at ang kanyang sulat, tingnan ninyo, hindi galit ang nagawa kay Pedro. Napamahal si Pedro kay Pablo. Napamahal si Pablo kay Pedro. Kasi nung ituwid ni Pablo si Pedro, kinilala ni Pedro yung kanyang pagkakamali. Napakaganda nun Anong sabi ni Pedro? 3:15 ni Pedro. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Tingnan ninyo itong si San Pedro, Nang sumulat siya sa mga kapatid, hindi siya nagchismis na, yan si Pablo naman, ganun yan Walang ganun. Nang sumulat siya sa mga kapatid, sabi niya, ating minamahal na kapatid na si Pablo. Mahal niya si Pablo. At ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan niya kayo. Gayon din naman sa kanyang mga sulat, may mga bagay na mahirap unawain. Kumikilala si Pedro sa superiority ng wisdom ni Pablo. Naniniwala si Pedro, mas mayroong malalim na karunungan si Pablo kaysa sa kanya. Kaya ang sabi niya, yung sulat ni Pablo, mayroong mahirap unawain. Nakita niyo, wala kang mabakas na si Pedro nagtanim ng
naggalit dahil inatake siya ni Pablo ng harapan, o si Pedro ay nagtanim ng puot, sama ng loob at nanira na sa mga kapatid dahil sa ginawa ni Pablo sa kanya na sinalangsang siya ng mukhaan. Yan ang napakagandang ugali ni Pedro. Hindi siya, at yung mga unang Kristiyano, ganun. Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob kahit na sila ay pinupuna pagka sila ay mali. Gaya ng nangyari kay Pedro. Pinuna ni Pablo ng harapan. Ibig sabihin, yung diwa na yun ni Pablo, mga kapatid, hindi masama yun yung harapan. Tingnan ninyo kung kayo, marunong kayo ng diwa ng Diyos sa Biblia. Diwa ng Diyos yun, diwa ni Pablo yung pagkamali, harapan, tumututol siya. Pakinggan nyo kung gaano ang paninindigan ni Pablo sa katotohanan. Sa 26:26 ng Gawa, ganito nakasulat. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya ay nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya ay walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Tenyo, sa harapan ng hari, nagsasalita siya ng buong laya. At sinasabi niya, na ang bagay na ito di ginawa sa isang sulok. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pagka ginagawa sa sulok-sulok, masama yun. Yung kagaya ng ginagawa nilong grupo nila Karas dyan at saka ni Willie Santiago, doon sa Building 5, meron silang grupo ron. Samantalang nagte-teksto ako, samantalang nagtuturo ako, at saka si kapatid na Daniel, kinokontra naman daw ni Willie Santiago yung sinasabi namin sa mga likod-likod yan na hindi sa harapan. Samantalang kung talagang mali kami, mga kapatid, kung kami mali, hindi naman masama yung ituwid mo kami. Naintindihan nyo ba ako? Si Pedro ba, nung ituwid ni Pablo, nawala na ba ang karapatan ni Pedro sa pagka-apostol? Hindi naman Apostol pa rin si Pedro kung ituwid mo ko, mawawala ba karapatan ko? Kung halimbawa, mali ako, itinuwid mo ako, nawala ba karapatan ko? Pinatutunayan lang na tao ako. Di ba? Na maaari akong magkamali. Meron pala akong maling ginagawa. Di tuwid mo. Bakit kayong mga traidor kayo? Sa likod kayo nagtatrabaho. Bakit? Kasi hindi naman talaga totoo yan sinasabi nyo. Dahil kung totoo yan, sa harapan ng kapatiran nyo sasabihin yan, mga duwag. Di ba ganyan, mga kapatid? Kung totoo yan, may open forum tayo, di ba? Pwede namang umupo dyan kahit sino. Pati nga yung may daladalang chismis, nakakalusot dyan kung ang daladala mo yung aral na, kapatid na Eli, masama po yung sinasabi nyo. Na tayong pag mananalangin, humarap tayong lahat sa silangan na para meron disiplina na hindi kanya-kanyang harap kung saan niya gustong humarap. Masama po yan, kapatid na Eli, ganito po yan. Sana ganun. Hindi. Sa talikurang kakakana, sa talikurang kakakanat, sa talikurang kadadaldal, traidor ka. Sabi nga ni Pablo, hindi ito ginagawa sa isang sulok, hari. Kaya sa harap mo, hari, nagsasalita ako ng buong laya. O yan, diwa ng Diyos yun. Na harapan, itutuwid kapag mali, diwa ng Diyos yun. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Isaias 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Nakita nyo ito, mga kapatid? Ang Diyos nag-aanyaya sa tao. Halika kayo, magkatwiranan tayo. Harapan! Halika kayo, kaya nga nag-aanyaya siya. Halika kayo, magkatwiranan tayo. Minsan, ginawa niya kay Job yan Anong sinabi niya kay Job? Pakinggan nyo sa 47. Magbigkis ka ng iyong mga balakang ngayon na parang lalaki. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Ayo, sabi ng Diyos kay Job, magbigkis ka ng iyong balakang na parang lalaki. Tatanungin kita ngayon, magpahayag ka sa akin. Sabi niya kay Job. So ang Diyos, ang layo niya, harapan kung itutuwid niya,
Gaya ng mga tao ng Israel, sabi niya, hali kayo, magkatwiranan tayo. Bagaman may kasalanan kayong kasimpulan ng mapulang-mapula, magiging gaya ng kasimputi ng balahibo ng tupa. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang Diyos harapan din. Yung mga lingkod na Diyos harapan din kung pumuna. Bakit? Sa intensyong magtuwid, hindi sa intensyong igiba ka. Hindi kagaya nitong mga traidor na ito na ang gusto, magiba si kapatid na Daniel, magiba si kapatid na Eli. Bakit? Pero nyo, may bago na namang issue. Meron daw nanalo sa loto. No? At pagkatapos, kung raw malaki pinalalulan, ilang pung milyon, naghumingi raw ng payo kay kapatid na Daniel, at ang sabi raw, pinamamalita nga, itinago raw ni kapatid na Daniel, yung nanalo sa loto. Tinanong ko, anak, meron bang ganon? Hindi ko nga po, anak, hindi ko po nga alam, Angel, kung meron ganon. Hindi ko po alam yun, sabi. Tinalin nyo. Itong mga tao ito, napakatindi talaga ng galit at puot at inggit kay kapatid na Daniel. Ano yun? Meron daw nanalo sa loto dahil nga raw, baka raw hold upin, itinago raw ni kapatid na Daniel yung tao. Sabi nga ni kapatid na Daniel sa akin, ba't ko siya itatago? Hindi ko nga alam kung merong ganun, sabi niya. At saka hindi naman yung napanalunan niya, pinatatago niya, halimbawa, siya nagpapatago, ba't problema ba natin yun? Baka pati tayo yung ma-hold up doon. Kaya, walang kamalay-malay si kapatid na Daniel, iniaatang kay kapatid na Daniel nitong mga sukab na ito. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto. Kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Itong mga walang yang ito. May isang dahilan yan, inggit yan. Gaya ng pagkainggit kay Aaron at kay Moises na banal ng Panginoon, sabi sa Biblia. Kaya alam nyo, mga kapatid, merong isang klase ng paglaban, yung harapan, na masama ang intensyon, gaya ng mga naiinggit kay Moises na sila Abiram, sila Datan, at saka si Kore. Pero namang merong nakikipag-usap ng harapan, hindi para lumaban, kundi para magtuwid, kagaya ni Pedro at kagaya ng Diyos. Kagaya ni Pablo kay Pedro at kagaya ng Diyos na hinaanyayahan kang harapan, magkatwiranan para maituwid, hindi para igiba ang sinuman. Kaya itong mga walang hiyang ito sa talikuran bumibire. Ang ating tanong ngayon ganito, meron ba namang naninira ng talikuran? Basahin natin ang Judas 1:16. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin. Pansin nyo, mga kapatid, ang mga ito ang wika mapagbulong. Bakit mapagbulong? Yan yung mga sa sulok-sulok. Hindi makapagsalita lang malakas yan, pabulong-bulong. Pagka ganyang pabulong-bulong, magduda na kayo. Mga kapatid, tatanungin ko kayo. Yung bang totoo, ikatatakot mong marinig ng kahit na sino? Kailangan ba ibulong mo? Si Kristo ang sabi niya yung sinabi ko sa inyo sa bulong, isigaw nyo sa bubungan, sabi ni Kristo. Bakit? Sabihin nyo, bakit si Kristo bumubulong? Siyempre, kaya siya bumubulong sa kanyang mga alagad, merong gabi. Magsisisigaw ka sa gabi. Pero ang sabi niya, yung sinabi ko sa inyo sa bulong, isigaw nyo sa bubungan. Basahin natin. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Gusto ba ni Kristo yung puro bulong-bulong? Pinasisigaw nga niya yung narinig niyo sa bulong. Ibig sabihin, hindi na iiwasan, may mga pagkakataong bumubulong ka. Pero ang sabi ni Kristo, yung narinig niyo sa akin sa bulong, isigaw niyo sa bubungan, pahayag niyo sa mga tao.
Pero alam nyo, itong mga traidor, ang mga ito, mapagbulong. Hindi minsan lang kung bumulong ito. Lagi itong bumubulong sa mga sulok-sulok, sa mga office, ayun, sa meeting ng kapi, sa meeting ng kooperatiba, mga bulong-bulungan sila ron. Ano? Ang mga ito, mapagbulong. Mga madaingin. Alam nyo, tinignan ko sa original na Greek yung salitang madaingin doon. Akala ko nung araw, sa panahon ni kapatid na Perez, yung madaingin na yon, yung parang dumadaing, meron siyang kailangan o nanghihingi ng tulong. Hindi pala ganon. Basahin natin yung tamang salin sa bagong ang Biblia, kapatid namin. Basahin mo. Ito po ang bagong ang Biblia. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo. Ayon, kaya pala naman mapagbulong, reklamo ng reklamo, laging may tuto, laging may reklamo, laging may pintas, laging meron silang laban. Ang mga ito, mapagbulong, mareklamo, hindi madaingin. Ang pagkakasalin doon sa unang Biblia, madaingin. Mali yun. Ang nakalagay dyan ay, mapagbulong, mareklamo. Ang ginagamit na salita sa Griego, mempsimoiros. Mempsimoiros. Na ang kahulugan ay blaming faith. Ayan. Complainer. Laging nagre-reklamo, laging may itinuturong bine-blame, merong sinisisi, merong laging ikino-complain. Yan yung sinasabi na sa Tagalog madaingin. Hindi pala dapat madaingin doon. Dapat gamitin doon yung salitang mareklamo. Yan mga yan ang mareklamo. Reklamo ng reklamo. Yan yung sinasabi ni Judas na mga mapagbulong, mga mareklamo. Alam nyo, ugali niyang mga yan? Ang ugali niyang mga yan. Basahin natin kay San Pedro. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakat ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karumihan, at nangapopuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban. Sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Ang sabi ni San Pedro, sabi mo, sino yun? Ang sabi ni San Pedro, maliwanag, no? Ang mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masasamang pita ng karumihan, mga nangapopuot sa pagkasakop, talagang ito, ayaw nito maging miyembro, gusto nito leader. Ayaw niyang nasasakop siya. Yan ang mga ambisyoso, yung mga makalaman na yan. Yung mga yan na sinasabi ni San Pedro na mapagbulong, mga mareklamo, napopuot sa pagkasakop, ayaw magpapasakop, gusto sila leader. Mga pangahas, talagang pangahas, mapagsariling kalooban. Ako, liwanag mapagsariling kalooban Hindi natatakot umalipusta sa mga pangulo. Kaya walang katakot-takot magsalita na laban sa MIC, laban sa kay kapatid na Daniel, laban sa akin. Talagang kung magsalita sila, hindi sila natatakot umalipusta sa mga pangulo. Ang mga pangulong tinutukoy dyan, yung mga pangulo ng samahan. Hindi sila natatakot umalipusta dahil ayaw nilang pasakop. Gusto nila sila ang leader. Tupad na tupad yung sinasabi ni Pedro na yan. Diyan sa mga lumalabang yan sa katotohanan. Ngayon, ang ating tanong mga kapatid, bakit po ang paglaban sa natalikuran sa mga ngaral ang pinakamasamang uri ng paglaban sa katotohanan ayon sa Biblia? Yung paglaban sa talikuran, yung palihim na movement, yan ang pinakamasama sa lahat. Alam nyo kung bakit? Babasa ko sa inyo sa Isaias 14:12. Pakinggan nyo. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap,
Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Tingnan niyo itong rebellion ni Satanas. Meron pa bang mas masama kaysa sa diwa ni Satanas? Wala na. Ano ba itong rebellion ni Satanas? Palihim ito eh. Patago. Hindi harapan ito eh. Bakit? Sinabi mo sa iyong sarili, akala ni Satanas, hindi alam ng Diyos yung iniisip niya. Ano? Nagkamali ka. Sabi ni Satanas sa sarili niya, ako'y itataas ko, luklukan ko. Uupo ako sa kapisanan sa bundok ng kapisanan, sa kaduludulang bahagi ng hilagaan, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan, sabi ni Satanas. Wala siyang kamalay-malay, yung pinaplano niya, alam ng Diyos yun, nasa puso na. Yung nasa puso niya, sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi niya alam ng Diyos. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Ang pinakamasamang uri ng rebellion o paglaban sa katotohanan, yung nakatago, yung talikuran, hindi harapan. Masama ang ginawa ni Abiram, ni Kore at saka ni Datan. Pero may mas masama pa ron. Yung rebellion na inumpisahan ng pinakamasamang nilalang ng Diyos. Walang iba kundi si Satanas. Palihim yun eh. Palihim. Gaya rin naman ng mga taong nakumbinsi ni Satanas, natawiran ng diwa ng katraiduran. Traidor kasi yung ganun eh. Ay kagaya nitong nakasalungan ni Pablo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 1:20. Nasa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ayan. Mga taong masasama ito, lumalaban sa katotohanan. Ibinigay ko kay Satanas para maturuan silang huwag mamusong. Ayan. Namumusong ito, nagsasalita ng masama. Pero talikuran. Hindi harapan para si Satanas. Hindi naman niya sinasabi sa Diyos yung sinabi niya. Sinabi niya sa kanyang sarili, ako'y magiging upo ko sa taas, magiging gaya ako ng kataas-taasan. Sinabi niya ba sa Diyos yun? Hindi. Sinabi niya yung sa sarili niya. Parang itong si Himeneo at si Alejandro, namumusong. Hindi naman harapan itong mga namumusong na to eh. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo ang ginawa ni Demetrio o ni Diotrephes. Ang sabi sa Juan, ganito ang ating mababasa. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Kita nyo, sa talikuran din bumabanat itong si Diotrephes eh. Wala kasi si Pablo eh. Sumulat ako pero hindi niya tinatanggap yung aming sulat, sabi ni Juan pala. Hindi si Pablo, sabi ni Juan, ako'y sumulat pero hindi kami tinatanggap ni Diotrephes. Bagkos nagsasalita siya ng mga salitang masasama laban sa amin. Tanyo, talikuran, wala kasi si Juan eh. Ganyan yung mga masasamang tao. Matuto kayo mga kapatid ng espiritu ng Biblia. Pagka ang nagsasalita laban sa amin, sa talitalikod dyan, may masamang nangyayari dyan sa mga tao na yan. Hindi sa Diyos yung mga yan. Talikuran hindi humaharap eh. Kasi kung meron talagang mali, mga kapatid, kahit nagsasalita ako, punta kayo sa stage, wala namang makakapigil sa inyo dyan eh. Kumuha ka ng mikropono, kapatid Nelly, sandali lang po. Mali ang sinasabi mo. Kung gusto mo, kapatid Nelly, diskusyon tayo. Napatunayan mong ikaw totoo, lalaki ka ng Diyos. Pero babanat ka sa talikuran, mahigit ka pa sa binabain yan. Yan ang dapat nating makita, mga kapatid. Yan ang pinakamasamang paglaban sa katotohanan, yung mga patalatalikod na mga chismis-chismis, mga daldal dito, daldal doon.
Bakit kaya mga kapatid, hindi kayo tumigil yung mga masasamang taong ito? Ba't hindi kayo tumigil? Anong mapapala nyo sa kadaldalan? Wala kang pakinabang dyan. Yung sama ng loob, yung pait sa loob, papatayin mo na sarili mo, dadalhin mo pa sa impyerno. Kaya nga sabi ko sa mga kasama ko rito sa bahay, sabi ko, huwag kayong magsasalita ng laban sa isa't isa. Huwag kayong magsasalita ng laban sa isa't isa. Pag meron kayong nakitang hindi tama sa kasama, sabihin nyo sa akin, lulutasin natin. Ayoko sa sambahayan ko na may nagsasalita ng laban sa isa't isa. Ano mapapakinabang natin, daldal tayo ng daldal? Sabi ng kasulatan, sa lahat ng gawain may pakinabang. Ang hindi lang pakikinabangan, kadaldalan. Basahin natin sa Kawikaan. Ganito ang ating mababasa. Pakilagay sa 14:23. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Kita nyo? Walang pakinabang kahit ano sa daldal. Lahat ng gawain may pakinabang. Lahat ng gawain may pakinabang ka. Pumasok ang prostitute, makikinabang ka. Magnakaw ka, makikinabang ka. Kahit nga masama, at least nakinabang ka. Pero dumaldal ka ng dumaldal, ano papakinabangin mo? Wala, maghihirap ka. Dadating araw, maghihirap ka. Sabi ng Diyos yun eh. Maniwala ka ron. Bakit? Sa tabil ng dila, ay naghahatid lamang sa karalitaan. Walang pakinabang sa kadaldalan. Kung yung ba, pagsasara natin yung ating mga bibig, lalo na di mo naman sigurado yung sasabihin mo. Wala ka namang matibay na ebidensya, di tumahimik ka. Alam nyo kasi kung bakit? Ang masama, hindi titiisin ng Diyos. Yang masama, ibubulgar ng Diyos yan. Dumaldal ka't hindi, pagka ang tao masama, darating ang oras niyan. Tandaan nyo mga kapatid. Pero ikaw, daldal ka ng daldal. Palihim ka kung bumira, ano ang sabi ng Diyos? 101:5 ng awit. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwan. Kita nyo, matakot kayo sa Diyos. Ang sumisirang lihim, sumisirang puri sa lihim, aking ibubuwal. Tuloy. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ay, nako, hindi ka matitiis ng Diyos. Alam mo, maraming bagay na pinagtitiisan Diyos sa atin eh. Nagkakasala tayo, tinitiis tayo ng Diyos eh. Pagpapahinuhod nga ng Diyos yun eh. Pero ito, nakabilang sa hindi tinitiis ng Diyos. Yung mga sumisirang puri sa lihim, na kaya siya naninirang puri, ang taas ng tingin niya sa sarili niya, yung sinisiraan niyang puri, mababa lang. Di ba? Palalo ang kanyang mata. Yung mga yan, sabi ng Diyos, di ko titiisin yan. Kaya mga kapatid, maipapayo ko sa inyo, wala po kayong mapapala sa kadadaldal. Alam niyo, mas maganda pagpasalamat, makinig. Makinig. Sabi nga ni Santiago, magmaliksi kayo sa pakikinig, ngunit magmakupad kayo sa pagkagalit, magmakupad kayo sa pagdadaldal. Santiago 1:19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, Magmakupad sa daldal, tapos, magmakupad sa pagkagalit. magmakupad ka sa pagkagalit, meron lang nakita kang hindi mo gusto, galit ka na sa kapatid. Merong nakita ka, pinakahuluganan mo na ng masama laban sa kapatid. Kung nakikipagkapatiran ka, iisipin mo yung kapatid mabuti kaysa sa'yo. Di ba yun ang sabi sa atin? Na iisipin mo yung kapatid mo, lalong mabuti kaysa sa'yo yung sarili. Basahin natin Pilipos 2:3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang Damo, sarili. kababaan pala ng isip yun eh, yung ang palagay mo sa kapatid mo, mas mabuti kaysa sa'yo. Pero
yung kilos ng kapatid mo, yung sinabi ng kapatid mo, papakahuluganan mo na ng masama agad. Eh, kataasan ng isip yun. Kasi ang kababaan ng isip, yung ipapalagay mo yung kapatid mo mas mabuti sa'yo. Paghihinalaan mo ba ng hindi tama yung kapatid mo kung iniisip mo yung mas mabuti siya kaysa sa'yo? Pero pagka merong isang laging may hinala na lang sa kapatid, meron lagi siyang konklusyon sa ginagawa ng kapatid, wala namang ginagawang masama sa kanya, tandaan nyo, yun yung mga taong sinasabi sa Biblia na may mapagmataas ng pag-iisip, na yun din yung mga naninirang puro sa lihim, sabi ng Diyos, ibubuwal ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Kaya nyo yun, andain ang nabuwal eh. Sa bagay, hindi katakataka sa Israel sa isang araw, 23,000 ang nabuwal sa ilang dahil sa kanilang kasamaan. May sabi ang Diyos hindi ko titiisin, bubuwal ko yung sumisirang puri sa lihim. Kaya huwag kayong maninirang puri, mga kapatid, sa lihim. Kung meron kayong iniisip na masama laban sa kapatid, ay huwag kayong magdadaldal. Magtanong kayo sa akin. I-report ninyo sa akin. Maliliwanagan ninyo. Ha? Pero daldal ka ng daldal, naninira ang puri ka sa lihim, mabubuwal ka, kapatid. Huwag mong kakalimutan, 101:5 ng awit. Ito pa ang isa. Sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ayon. Kung gibain mo yung templo ng Diyos, ikaw ang igigiba ng Diyos. Tandaan nyo, mga kapatid, mag-ingat tayong gibain natin ang ating kapatid, lalo na sa talikuran. Pasamain natin at i-attempt natin na magiba ang kapatid sa Diyos. Huwag niyong gawin sa kapatid yan. Kung ang sino man, gibain niya ang templo ng Diyos, siya ang igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templong ito'y banal at ang templong ito'y kayo. Marami na po akong karanasan, mga kapatid. Makikita niyo yung mukha ko ngayon, kung tinitignan ko nga yung mukha ko sa salamin, napakarami ko na pala akong kulubot. Nagpapahiwatig na hindi na rin ako masyadong magtatagal sa lupa. Yung aking pisngi, nakalubog na. Marami na akong, mga pilegi sa mukha. Marami na pong taon ang nakalipas, mga kapatid. Maraming taong gustong igiba ako. Alam nyo, nakita ko, nagiba sila. Ayoko na lang mag-isa-isa, pero si kapatid na Army, alam niya yan. Nasaksihan ni kapatid na Army Policarpio, yung mga taong gustong gibain ako, sila po ang nagiba. Hindi ko ikinatutuwa, nagiba ang mga taong ito. Ginagamit ko lang ito, hindi para magmarangal o para magmapuri. Huwag nawang iatang sa akin ng Panginoon ito. Sinasabi ko po ito para ituro sa inyo ang isang dakilang katotohanang nakasulat sa Biblia. Mag-ingat tayong igiba natin ang isang kapatid sa Diyos. May warning po ang Diyos. Siyang sumisirang puri sa lihim, aking ibubuwal. Kayo'y templo ng Diyos, sabi ni San Pablo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ang igigiba ng Diyos, sapagkat ang templong ito'y banal at ang templong ito'y kayo. Kaya pagkakapatid sa Diyos, mag-ingat tayong siraan puri, igiba, sapagkat ikaw ang magigiba. Hindi titiisin ng Diyos. Dadating ang oras at panahon mo, ikaw ang magigiba. Hindi ko nga gustong, ayoko kasing ako magsabi pero si kapatid na Army, nung minsang makausap ko, meron siyang sinasabi na, tingnan mo nga Brother Eli, yung mga tao na yun, ang nangyari sa kanila, ganito, ganon, sabi niya. Hindi ako kumikibo. Pinagmamasdan ko lang siya. Pero yung sinasabi niya, totoo.
Naranasan niya, nakita niya yung mga tao na yon. Na gusto akong gibain, sila ang nagiba. Yan. Kaya, dapat niyong maintindihan mga kapatid, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo. Matakot tayo sa sinasabi ng Diyos. Ako nung maintindihan ko yung mga bagay na ito, meron man akong pinta sa kapatid, meron man akong hindi gusto, hanggang matitiis ko, tinitiis ko na lang. Kasi baka ito kapatid sa Diyos, makapagsalita pa ako ng panggiba laban sa Kanya, baka ako pa ang magiba. Kung meron tayong takot sa Diyos, irespeto natin yung kapatid, yung karangalan ng kapatid. Huwag nating siraan si Maria Magdalena. Huwag nating siraan si Pablo. Bakit? Kung meron ka mang alam kapintasan ni Pablo, kaya kapintasan ni Maria Magdalena, nilinis na ng Diyos yun eh. Yung nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay ang tungkol sa usapin tungkol kay Daniel Razon sa loob ng iglesia. Sumasama ang loob ni Brad Ellie sa mga miyembro na laban kay Daniel Razon at sa iba pang mga pinagkakatiwalaan ni Brad Ellie sa loob ng iglesia. Sana ang dapat iniharap si Daniel Razon sa mga miyembro at tanungin si Daniel kung bakit may mga laban ang kalooban sa kanya. May nagagawa bang mali si Daniel kung bakit may mga miyembro na laban sa kanya? Pero ibibigay ko na ang mga sagot sa mga dating miyembro o kasalukuyang miyembro sa ang dating daan. Sa mga viewers at mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. Please like and share. At maraming salamat sa panunood. Laging manalangin at magpasalamat lagi sa Diyos. Amen.